Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, 30 sasakyan na ng mga diskaya ang nasa kustudiya ng Bureau of Customs. Ilan dyan ang nakitaan na raw ng posibleng paglabag? Sa ongoing na press conference ng Customs, hinati sa 3 grupo ang mga sasakyan. Sa unang grupo, 8 sasakyan ang nakikita nilang maaaring isyuhan ng warrant of seizure and detention dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento ng ipasok ito sa bansa. Kulang din daw ang mga ito ng Certificate of Payment. Sa ikalawang grupo, 7 sasakyan ang may import entry document pero wala namang Certificate of Payment. 14 naman ang nasa ikatlong grupo na mula sa mga lehitimong dealer. May isa pa na kagabilang isinuko kaya susuriin pa ito. Natukoy rin nila kung saang mga pantalan ipinasok ang mga sasakyan. Bibigyan ang mga diskaya ng 15 araw para isumite ang mga kaukulang dokumento ng mga sasakyan. September 2 na mag-inspeksyon ng customs sa garahe ng mga diskaya para tingnan kung nagbabayad sila ng tamang buwis para sa luxury cars. Ang iba pang detalye sa balitang iyan ihahatid namin maya-maya lang. Mainit na balita pa rin mga kapuso. Isa pong bagong low pressure area ang nabuo at binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ang pag-asa sa coastal waters ng Vincents, Camarines Norte. Sa ngayon, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo. Pero nagpapaulan na po ito sa silangang bahagi ng Luzon, pati na dito sa Metro Manila. Halos buong bansa ang uulanin sa mga susunod na oras kasama ang NCR, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide. Dahil sa LPA, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa ilang bahagi ng Quezon Province, Rizal at Laguna. Mataas ang banta ng baha sa gitna ng pag-uulan sa mga nasabing lugar. Tatagal ang yellow rainfall warning hanggang alas 11:30 ngayong tanghali. Binaha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa masamang panahon. Pahirapan ang pagtawid ng mga residenteng yan sa isang tulay sa Magpet, Cotabato matapos umapaw ang Mahugcong River. Pati malalaking sasakyan hindi nakadaan dahil sa malakas na agos ng tubig. Ang ilang nanundo sa paaralan, ikinarga na lang ang kanilang mga anak para makauwi. Naggustulang dagat ang highway na yan sa Takurong, Sultan Kudarat dahil sa pagbaha. Matataas na sasakyan lang ang tumatawid sa kalsada. Halos pasukin na rin ng tubig ang ilang establishmento. Napilitan tuloy maglakad pa uwi ang ilang stranded na estudyante. Sa bayan naman ng Isulan, perwisyo ang hatid sa mga residente at estudyante ng binahang kalsada sa Barangay Buwal. Gamit ang backhoe, tulong-tulong ang mga residente na linisin ang mga baradong sapa at daluyan ng tubig. Pati ang pamamalengke pahirapan matapos bahain ang isang palengke roon. Ayon sa Pag-asa, east release ang nagpaulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Pinuna sa pagdinig sa Kamara ang paglobo ng kita ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga diskaya mula po yan 2017 hanggang 2022. Sa kabila po nito, tikom pa rin ang bibig na mag-asawa kung sino-sino ang kanilang mga nakatransaksyon sa mga nakaraang administrasyon. Balitang hatid ni Mariz Umali. Dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Maanghang ang mga salita ni Pasig City Mayor Vico Soto laban sa mag-asawang Diskaya sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Nakalaban ni Soto si Sara Diskaya sa pagkaalkalde nitong nakaraang eleksyon at sa Pasig nakabase ang siyam na construction business ng kanilang pamilya. Punto ni Soto, maging maingat sa mga maririnig mula sa mga Diskaya. Sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Obvious naman po, nakasinungalingan ito. Binanggit din ni Soto na sa pamamagitan ng isang common friend ay nagtangka umano si Curly Diskaya na mag-schedule ng pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting. Pero may nabanggit doon na state witness. They have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero ang pinangalanan lang nila nasa 26 people. So paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari doon sa hundreds or thousands of other projects?
Inusisa ng mga kongresista si Diskaya kung may papangalanan pa siyang mga nakatransaksyon niya. Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. At Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? hindi po, Your Honor. Yes po. Wala na kayong idadagdag o babaguhin dito? Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Wala na. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya. Meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Your Honor, wala na po. Ang agad niyang nilinaw ay ang pahayag sa Senado kung saan nabanggit sina dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldi Co at House Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ipinakita naman ni Deputy Speaker Janet Garin na nag-umpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Diskaya mula 2017 hanggang 2022. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. Pinansin din ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na lumobo ang kita ni Diskaya noong nakaraang administrasyon. Pero base sa affidavit ni Diskaya, mga kasalukuyang politiko at opisyal ng DPWH lang ang pinangalanan niyang sangkot umano sa katiwalian. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Sabi ni Diskaya, napilitan lang siyang masangkot sa anomalya para may pagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Pinapa-terminate daw kasi ang kanilang mga kontrata kapag hindi sila nagbigay. Nagreklamo raw siya noon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan pero tila hindi raw ito pinansin. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. Yes, Your Honor, o right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. Ilang beses din po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan, pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Kalaunan, sinabi ni Diskaya na may mga nagtangkaring hingian sila ng pera noong nakaraang administrasyon, pero hindi raw sila bumigay noon, kaya hindi niya ito inilagay sa kanyang affidavit. Sa patuloy na pag-udyok ni Luistro na magbigay siya ng pangalan, may binanggit na pangalan si Diskaya. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano hinihingi? Parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Inamin din niya na sa 18 politikong naunan niya ng pinangalanan, 17 lang ang personal niyang nakaharap. Ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pwera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami. Tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin.
Hindi pinayagan ng komite na direktang tanungin ni Representative Maria Victoria Copilar si Diskaya. Isa si Copilar sa mga pinangalanan ni Diskaya sa kanilang affidavit sa Senado. Bago pa man masaway ng chairman ng komite, sinabi ni Diskaya na ngayon lang sila nagharap ni Copilar. Dahil bitina sa oras, nag-adjourn muna ang pagdinig ng komite. Wala pa silang anunsyo kung kailan ang susunod na pagdinig. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinisilip ng Anti-Money Laundering Council ang financial transactions ng mga isinasangkot sa maanumalya umanong flood control projects. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, nakikipagtulungan sila sa ibang ahensya kabilang ang Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation. Maaari daw maglabas ng freeze order ang Court of Appeals kapag napatunayang konektado ang pera o ari-arian sa mga krimen tulad ng korupsyon, tax evasion o smuggling. Mandato ng AMLAC na imbestigahan ang mga kahinahinalang transaksyon para protektahan ang financial systems sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po sa pananaksak ang isang lalaki sa Santa Barbara, Pangasinan. Chris, may suspect na ba? Connie, isang tricycle driver ang suspect na naingayan umano sa grupo ng biktima. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng biktima kasama ang 3 kaibigan at papunta sana sa isang lugawan sa Barangay Poblasyon. Pagdating ng grupo sa harap ng plaza, sinigawan sila ng isang tricycle driver na naingayan umano sa tambucho ng kanilang motorsiklo. Sinundan sila ng tricycle driver hanggang sa lugawan at doon na binato ng isa sa kasama ng biktima ang tricycle driver na nagalit. Bumunot ng kutsilyo at nagkagulo. Nasaksak ang isa sa mga lalaki na hindi na umabot ng buhay sa ospital. Naaresto kalaunan ng tumakas sa suspect. Maharap siya sa reklamong homicide. Sinusubukan pa siyang makunan ng pahayag. Arestado naman sa magkahiwalay na operasyon sa Ilocos Norte ang 2 lalaking sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga. Sa Barangay Gareta, sa Badok, huli sa bypass operation na uli ang suspect na nasa drug watchlist sa lugar. Nasabad sa kanya ang 7 pakete ng hinihinalang shabu at ang perang ginamit sa operasyon. Wala pang pahayag ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa lawag naman, 8 pakete na naglalaman umano ng shabu ang nakumpiska mula sa isang lalaki na miyembro umano ng isang drug group. Maharap din siya sa parehong reklamo. Wala pa rin siyang pahayag. Mainit na balita, lampasuli sa 2 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.59 million ang walang trabaho nitong Hulyo, pinakamarami ngayong 2025. Katumbas ito ng 5.3% ng labor force sa bansa. Mahigit 46 million naman ang mga Pilipinong employed nitong Hulyo, higit na mas mababa kumpara sa 50.47 million na may trabaho noong Hunyo. Sabi ng PSA, manufacturing sector ang may pinakamaraming bagong trabaho nitong third quarter ng 2025 kaysa noong second quarter. Marami namang nabawasang trabaho sa mga sektor ng wholesale at retail, agrikultura, pangingisda at construction. Ayon din sa PSA, tumaas sa 6.8 million ang mga underemployed nitong Hulyo. Mula yan sa mahigit 5 million na underemployed noong Hunyo. Sila yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Guni-gunito, walang proyekto nga ako nakikita dito. Baka merong may third eye sa inyo na may nakikitang flood control dito. Reaksyon niya ni DPWH Secretary Vince Dizon nang madiskubring walang 3 proyektong idineklarang tapos na sa barangay Apitong sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kasama ni Dizon si Oriental Mindoro Governor Omerlito Bons Dolor sa pag-inspeksyon kahapon. Sabi ni Dizon, dapat nakatayo na ang 300 million pesos na halaga ng dike at esplanade sa Panggalaan River. Pati na ang 2 iba pang dike na aabot sa 450 million pesos ang pinagsamang halaga. Ayon sa kapitan ng barangay, walang itinayong mga proyekto roon. Sa Barangay Tagumpay naman, nabisto ang isang flood control project na ani Dizon ay overpriced at substandard. Nasa 2.67 billion pesos ang halaga ng proyekto na hinati-hati sa 7 kontrata. Pinaghatian ito ng 3 contractor, ang SunWest Incorporated, St. Timothy Construction Company at Elite General Contractor and Development Corporation.
Wala pang pahayag ang mga naturang contractor. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na walaan niyang bidding o building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin daw ipinagpaalam ang paggiba sa dating flood control project kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Maghahain si Dolor ng reklamo laban sa mga nasa likod ng proyekto. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak na DPWH Regional Director Engineer na si Gerald Pacanan na kinukuhanan pa ng pahayag. Itinanggi ni na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na kumnikbak umano sila dyan sa flood control project sa Bulacan. Kasunod po yan ng revelasyon ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infra Committee kahapon. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Mabibigat ang alegasyon ni Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Dalawang senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikekback umano sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador. Kung susumahin, 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos. 180 million naman ang 30% ng 600 million. Na-deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementer. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara umano ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ang para kay Villanueva, hinatid pa raw mismo sa bahay ng senador. Dineliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan sabi ni Hernandez, sa opisina niya sa DPWH Bulacan pinadadala ni Alcantara ang pera, tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us before this committee kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. Lahat po ng dinideliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Mula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, pag-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera,
Hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at Engineer JP de Guzman, Mendoza. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Itinanggi rin niyang magkakilala sila ni Senator Estrada. Sa isang punto, isang litrato ang pinakita ni Hernandez kung saan magkasama sina Alcantara at Estrada. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Sabi ni Alcantara na imbitahan lang daw siya ng ibang kaibigan. Nagpakita rin si Hernandez ng isa pang litrato kung saan magkasama sina Senator Estrada at Alcantara. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. Pag-amin ni Alcantara, noong Mayor si Erap Estrada sa Maynila, nasa DPWH Manila si Alcantara kasama si dating Undersecretary Bernardo. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Nagpakita rin si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera na dineliver daw kay Alcantara. Nakaparte-parte na raw ang pera. Depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara. Pero di sinabi kung para kanino. Yung pera po na yun, nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. Ipinakita rin ang screenshot ng mga disappearing messages umano sa isang messaging app sa pagitan daw ni na Senator Villanueva at Alcantara. Kinunan daw ito ng picture ni Engineer JP Mendoza na nagsabing ito raw ay tungkol sa requests para sa multipurpose buildings. Noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Marihing itinanggi ni na Senator Estrada at Senator Villanueva ang mga alegasyon laban sa kanila. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Gihit ni Estrada, hindi niya kakilala si Hernandez. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong siya sa Senado. Hindi rin daw niya kakilala si Alcantara, kaugnay ng picture nila na pinakita sa pagdinig. I do not know, I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, hindi ko naman pwede tanggihan.
Eh kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggi kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Balak din daw niyang magsampa ng reklamo laban kay Hernandez. Si Villanueva, iginiit na wala siyang tinatago at hindi rin daw niya pagtataksilan ang kanyang mga prinsipyo. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ayaw ng patulan ng senador ang mga sinabi ni Hernandez na umano'y gumagalaw sa kumpas na hindi niya tinukoy ang pangalan. Humiling si Hernandez ng proteksyon sa Kamara para doon madetene imbes na sa Senado kung saan na-contempt siya. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, napagkasunduan nila na sa custodial center sa Camp Crame idedetene si Hernandez at ang Senate security ang magbabantay. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Undersecretary Bernardo. Hiniling na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DOJ na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa dating Undersecretary. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa isang KTV bar at ilang abandonadong establishmento sa Barangay Camuning, Quezon City kaninang madaling araw. Damay sa sunog ang ikalawang palapag ng isang bahay na nasa likurang bahagi ng commercial establishments. Wala namang nasaktan sa insidente. Kwento ng ilang naapektuhan, bago ang sunog, nakita nilang may pumutok sa isang poste. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Kabilang sa mga inaalam ang halaga ng ari-ariang nasunog. Sa Quezon City pa rin, 200 pamilya ang nasunugan din po sa Barangay Kulyat. Pati ang isang pinaglalamayan sa lugar, inilikas. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumulat sa mga residente ng Barangay Kulyat sa Quezon City pasado alas 7 kagabi. Dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay, kaya mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ikalimang alarma. Hindi bababa sa 100 truck ng bombero ang rumisponde. May mga transformer at poste ng kuryente ang nadamay. Yung muusok pong transformer, naagapan naman po natin siya. Sa supply po ng tubig, wala po tayong problema. Masikip lang po talaga yung daan papasok dun sa loob sa area. Kinailangang gumamit ng self-breathing apparatus ang mga bombero dahil sa kapal ng usok. Ang ilang residente halos walang naisalbang gamit. Lumabas pa ako ng pintuan. Biglang pagtingala ko sa bubungan namin, sa kapitbahay namin, may sumigaw na may sunog na. Hindi ho talaga kinaya kasi biglang bumulwak yung apoy. Kaya wala akong naisalba na gamit kahit isa. Sabi sa asawa ko, Ate Gemma, lumabas na kayo, lumalaki na ang sunog. Kaya tinignan namin, ito na nga, sobrang lakas na. Kung anong dala namin, ito na, hindi na kami nakapaglabas ng gamit. Ang importante, ligtas ho tayo. Nagbayanihan ang mga residente para tulungan ng mga bombero sa pag-apula ng apoy. Ang pamilya namang ito nagtulong-tulong na mailikas ang kabaong ng kanilang kaanak na nakaburol. Yung kapatid ko, yung bilas ko, anak, sila tulong-tulong sila, mga 5 sila bumuhat pababa. Mahirap, siyempre, mabigat sa loob natin. Siyempre, bahay mo yun eh. Basta importante ligtas ang pamilya namin. Ayon sa barangay, abot sa 200 bahay ang natupok ng apoy. Tinatayang 200 pamilya o 1,000 individual ang apektado. Sobrang nakakahindik kasi 5th alarm. So, ang daming mga na talagang kagaya niyan o taga City Hall umiiyak. Wala talaga siyang na save kasi pauwi pa yung yung mga nanay, mga tatay. May isa akong batang nahawakan. Hinahanap namin sa Facebook yung nanay niya kasi hindi niya makontak. Naiwan niya yung cellphone. Buti nakita nung isang ninang. Sa evacuation center ng barangay, nagpalipas ng gabi ang mga apektadong residente. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Gayon din ang pinsalang dulot nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, naglabas na ng subpoena ang Department of Justice
kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Rafi, inihahain ng process server ng Department of Justice ang mga sabina para kina Charlie Atong ang aktres na si Gretchen Barreto at nasa 6 na pong iba pa para sa mga reklamo kaugnay ng missing sabungeros. Ayon yan mismo kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Para ito sa preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Sinimula ng pagsisilbi ng sabbinas kagabi at nagpapatuloy ito ngayong araw. Kasama rin sa pinasabina si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 pulis. Nakatakda ang unang pagdinig sa susunod na linggo, September 16. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni ang Barreto at Estomo pero nauna na nilang itinanggi ang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa disgrasya ang isang motorcycle rider sa Lapu-Lapu, Cebu. Cecil, paano nangyari yung disgrasya? Rafi, nabangga at nagulungan ng dump truck ang 20 anyos na rider. Sa pool sa CCTV ang pangyayari yan sa Barangay Buaya. Kita ang pag-overtake ng motorsiklo sa pulang truck malapit sa isang intersection. Nang nasa harap na ang motor, nabangga at pumailalim ito sa truck kasama ang rider na dead on the spot. Ang biktima magsusundo lang sana sa kanyang ama na galing sa trabaho. Kinustudiyan ng pulisya ang driver ng dump truck. Batay sa investigasyon, pareho silang may kasalanan ng biktima. Ang rider nag-overtake sa kanan kaya posibleng hindi raw napansin ng truck driver. Ang driver naman, tila tuloy raw sa pagtakbo kahit malapit ng mag-stoplight. Nagkaareglo na ang parehong panig. Hindi na raw sasampahan ng reklamo ang driver sa pangakong sasagutin niya ang pagpapalibing. 27 biktima ng human trafficking ang sinagip ng mga otoridad sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon sa Ministry of Social Services and Development BARM, galing sa Luzon ang mga biktima na nirecruit para magtrabaho sa Thailand at Malaysia gamit ang mga peking dokumento. Arestado ang 3 nag-recruit sa kanila. Binigyan na ng mga otoridad ng tulong ang mga biktima. Nasa pangangalaga na sila ng Department of Social Welfare and Development habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wednesday latest mga mare at pare. Bago pa ang highly anticipated movie nila na Love You So Bad, overwhelming na ang hatid na kilig ng Dust Bia sa isang music video. Premiere pa lang, usap-usapan na ang pagbida ni Dustin New at Bianca De Vera sa kinakabahan MV ng OPM band na Lily. As of writing, trending at #1 yan sa X na may mahigit 300,000 posts. First project ito ng Dust Bia sa labas ng bahay ni Kuya. Pero ramdam pa rin sa outside world ang chemistry ng dalawa. Enjoy sa panonood ng MV premiere sina Dustin at Bianca kasama ang kanilang fans. Bago yan, galing naman ang duo sa acting workshop para sa upcoming movie nilang Love You So Bad, kung saan makakasama nila si Will Ashley. Hindi lang milyon kundi bilyong piso ang inabot na mga transaksyon sa iba't ibang kasino ng mga tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Sila po yung mga engineer ng DPWH sa Bulacan na sangkot umano sa korupsyon sa flood control projects. Balitang hatid ni Mark Salazar. Pinangalanan ni Senador Ping Lacson ang 5 tinatawag daw sa mga kasino bilang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors.
Si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, ang kanyang dating Assistant DE na si Bryce Hernandez, isa pang Assistant DE na si JP Mendoza, DPWH Engineer RJ Dumasig at isang Eric San Diego. Ang 5 ito raw ay involved sa umaabot ng bilyong piso mga transaksyon sa kasino. Halos 1 bilyong piso ang kanilang naipatalo sa iba't ibang kasino. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Pero matindi rin daw kung tumabo sila ng panalo. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024, mahigit 530 million pesos ang kanilang napanalunan sa isang kasino pa lamang. Kaya tanong ni Lacson, sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Malakasan din daw ang pagpapalit ng 3 sa BGC Boys ng cash patungo sa casino chips at ng cash to chips. Kung susumahin mula 2023 hanggang 2025, aabot sa mahigit 2.1 billion ang cash na pinapalitan nila ng chips, habang abot sa mahigit 2.7 billion naman ang chips na pinakonvert nila sa cash. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion. Ang impormasyong ito sinumiti na raw ni Lacson sa Anti-Money Laundering Council. Inisa-isa rin ni Lacson ang mga nahagip ng kanilang investigasyon na nagpapakita kung gaano kadali pinagnanakawan ng ilang kontratista ang mga flood control project. Isang project daw sa Bulacan ang nai-award kunwari ngayon, kinabukasan, notice to proceed na. At 2 araw lang, 46% complete agad, kaya nakasingil agad. Pero dinaya ang progress report. No-brainer, ika nga. Maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Kaparehong contractor din daw itong naningil para sa 2 kontrata para sa iisang proyekto dahil ghost yung isa. Sa Kalumpit, Bulacan, may 2 proyektong siningil ang kontraktor at nagsabit ng mga dokumentong pare-pareho para sa 2 proyekto na aabot sa mahigit 174 million pesos ang halaga. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Mainit na balita dahil po sa bagong low pressure area, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa probinsya ng Rizal. Ang ilang panig ng Quezon Province, Bulacan at Nueva Ecija. Mataas po ang banta ng baha sa gitna ng pag-uulan sa mga nasabing lugar. Tatagal po ang yellow rainfall warning hanggang 2:00 mamayang hapon. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Senado, napalitan din ng chairpersons ng ilang komite, gayon din ng komposisyon ng majority at minority ng upper chamber. Nagbabalik Senate President nga si Senador Tito Soto kapalit ni Senador Chis Escudero. Si Senador Ping Lacson naman ang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Senador Jinggoy Estrada. Pinalitan naman ni Senador Big Subiri si Senador Joel Villanueva bilang majority leader, habang si Senador Alan Peter Cayetano ang pumalit kay Soto bilang minority leader. Kasama ni Soto sa majority block ang 14 na senador na sumuporta sa kanya para maging Senate President. Kasama naman ni Cayetano sa minority block sina Escudero, Estrada, Villanueva at ang 5 miyembro ng tinaguriang Duterte Block. Pinalitan din ng chairpersons ng ilang Senate committees. Ang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga ngayon sa issue sa flood control projects, pinamumunan na ni Lacson. Pinalitan niya si Senator Rodante Marcoleta. Si Senador Rafi Tulfo naman ang bagong chairman ng Labor and Employment Committee kapalit ni Senador Amy Marcos. Ang Committee on Higher Education at Committee on Accounts na parehong dating hawak ni Cayetano,
Pamumunuan na ni Senador Loren Legarda. Si Legarda rin ang bagong chairperson ng Committee on National Defense and Security kapalit ni Estrada. Si Senador Risa Ontiveros naman ang bagong chairperson ng Committee on Health kapalit ni Senador Bongo. Si Senador J.V. Ejercito naman ang bagong chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pinalitan niya si Senador Bato de la Rosa. Update po tayo muli sa investigasyon ng Bureau of Customs ukol sa mga imported luxury cars ng mga Diskaya. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Connie, mahigit 10 empleyado ng Bureau of Customs ang identified as persons of interest ukol sa mga di umano'y irregularidad ng mga sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Itong binunyag ng pamunuan ng Customs kaninang umaga dahil ayon sa kanilang investigasyon, 15 mga sasakyan o luxury cars sa mga Diskaya ay may kulang na required papers ng BOC. No? So kung hindi daw walang import permit o walang import documents, yung iba naman na merong import documents ay may kulang namang certificate of payment ng sa mga sinasabing mga buwis at yung mga iba pang fees, no, para ma-import ito. Paglilinaw ng pamunuan ng Bureau of Customs, yung kanilang mga empleyado na sinasabing di umano'y maaring o posibleng sangkot ay persons of interest lamang at tinitingnan pa yung exact participation. Depende rin nga dito sa investigasyon na pagbubunga mula rito sa pagtingin sa mga di umano'y may irregular na mga transaksyon kaugnay sa 15 mga sasakyan ng mga Diskaya. So nasabi natin na umaabot sa 30 ang mga sasakyan ng mga Diskaya na under investigation, pero yung bukod dun sa 15 sa ngayon mukhang regular naman daw yung pagkakabili at pagkaka-import sa mga ito. May 15 araw ang mga Diskaya at mga local dealers na patunayan na meron silang proper documents. Kung hindi, isasailalim ito sa tinatawag na forfeiture proceeding sa ilalim ng Bureau of Customs. Ang ibang mga sasakyan na sinasabing nakuha nga, may presumption daw ng regularity dahil dumaan ito sa mga kilala at established na mga car importers na ang kanilang mga pangalan daw ay mas mahalaga kaysa sa ilang transaksyon lamang. Samantala, 4 na DPWH officials, ang sinasabi naman ng Bureau of Customs, yung mga sasakyan ay tinitingnan na rin ang regularity ng pag-import ayon sa Bureau of Customs. Sa kabuuan ko ni 30 mga sasakyan ng mga Diskaya at 2 maliit na all-terrain vehicles ang under investigation at sa ngayon ay nasa kustodiya ng Bureau of Customs. At yan ang latest mula rito sa Bureau of Customs sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Pasok na po sa round of 16 ng SB Open sa Sao Paulo, Brazil, si Filipina tennis player Alex Ayala. Sa round of 32, wagi si Alex laban sa pambato ng France sa score na 6-0 at 6-2. Malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Kasalukuyang nasa world rank number 61 na si Alex matapos ang makasaysayang panalo niya sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Makakaharap niya bukas sa round of 16 ang pambato ng Argentina. Ito na ang mabibilis na balita. Huli kamang lalaking yan na tila nagmamanman sa kalsada sa barangay San Isidro sa Antipolo, Rizal. Maya-maya, lumapit siya sa isang tricycle. Itinulak niya ito hanggang mapaandar papalayo. Ayon sa may-ari, naiwan niya ang susi sa tricycle ng puntahan ng kanyang asawa. Naaresto ng mga pulis ang lalaki sa isang pasalubong center. Depensa naman ng suspect na paniwala siya nang nagpapakilala umano ng may-ari ng tricycle na dalhin yun sa isang gasolinahan sa Sitio Oreta. Hindi raw sumipot ang kanyang kausap kaya dinala niya sa ibang lugar ang tricycle. Naharap siya sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Pansamantalang isinara ang isang kalsada sa Pasig kasunod ng pagbagsak ng 2 poste. Ayon sa mga otoridad, isang truck ng basura ang sumabit sa nakalaylay na kable ng internet sa Caruncio Avenue kaya bumagsak ang mga poste. Walang nasugatan sa insidente. Kinuha na ang lisensya ng driver na mahaharap ngayon sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Dahil sa insidente, problema ngayon ng ilang residente ang kawalan ng internet connection. Ayon sa Pasig City Public Information Office, possible na ang magkabilang lane ng kalsada. May bagong karakter sa multiverse ni Kapuso comedy genius Michael V. Ang clue,
handa na siyang humarap sa pagdinig para magpabaha ng saya. Mic test, mic test. Meet Shala Dismaya na makikilala na sa Bubble Gang this Sunday. Excited na ang ilang cast members ng Bubble Gang na makilala ng viewers at netizens si Shala. Sa Facebook post ni Betong Sumaya, ifinlex na ang group picture nila with Shala. Kasama sina Annalyn Baro, Paolo Contes, Matt Lozano, Kokoy De Santos at Buboy Villar. Benta rin sa netizens ang video ni na Kokoy at Buboy with Shala. At ano kaya ang gamit ng asul na payong ni Shala? Abangan yan this Sunday sa GMA, 6:10 p.m. Marami po akong sasabihin ngayong linggo. Samantala mga kapuso, kailan kayo huling sumakay sa jeep? Ikaw ba, Rafi? Naku, matagal-tagal na. Oo, mga taon na. Naku, ako din. Di ba lahat naman yata tayo? Sari-sari talaga ang mga eksena sa loob ng jeep, gaya po nitong bumabiyahe sa Pasay. Ayun, nakita ko na. Ayan, oh. Let's go! Hindi lang pamasahe at sukli ang pwedeng iabot. Pati ang sagot sa mobile crossword game, pwede na lang ipakisuyo sa kapwa pasahero. Ganyan ang eksena ng mga kaibigan na Denise Macaraeg. To the rescue sila sa nakatabing pasahero na mukhang na-challenge sa puzzle na nilalaro. Pauwi na sana galing ng school ang mga estudyante pero mukhang napasabak pa sa grouping at brainstorming. Biro ng ilang netizens, ito na ba ang modern bayanihan? Viral ang video with 1.3 million views. Trending! Ang galing. Good job. Ako, mahirap yata yun. Oo, pagka-crossword. Oo. Ako sa papel pa rin. At ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.